Anong kabangagan itong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan? Kahapon, ang daming nangyari. Oh, simula nung pasabog ng mga diskaya sa umaga, mga kababayan, hanggang sa pagpalit ng liderato kinahapunan. Si Bac sa pwesto, si Chis Escudero at si Senator Marcoleta, mga kababayan. At ang nangyari, nailaglag kahapon, mga kababayan, ng pamilya Diskaya etong napakaraming kongresista. Kasama ni dito, mga kababayan, sina Zaldico at Tamba. Malapit na sana, mga kababayan, kaso nga lang, pinalitan. Ginurgor, mga kababayan, si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. At eto ngayon, parang may rest back, mga kababayan, ang Kongreso na siyang inakusahan. Parang nagiging Congress versus Senate na, mga kababayan, dahil doon sa Senado. Walang senador daw, mga kababayan, ang sabit dito sa flood control at pinangalanan ang mga buhaya, mga kababayan, sa Kongreso. Pero dito naman sa Kongreso, mga kababayan, iba ang direksyon ng kanilang pag-iimbestiga dahil ang mga senador naman na kanilang tinuturo, mga kababayan. Lalong-lalo na ito si Jinggoy na sinasabing safe ni Marcoleta. Safe sa mga diskaya daw, mga kababayan, pero ang sabi nitong ng Bulacan, District Engineer Junior ito dahil ang senior niya si Alcantara, ay sabit din daw si Jinggoy, pati si Joel Villanueva. Wala tayong kinakampihan na sabit kung sabit o kung mayroon mang sabit talaga. Pero ang nakakapagtaka dito sa Kongreso, mga kababayan, bakit pinagtatakpan nila si Zaldico at si Tamba na siyang open book, open secret ito, mga kababayan. Siya naman talagang nasa likod niyan, di ba? Panoorin niyo po, ha. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Eto, mga kababayan, ang sinasabing 70,000 lang ang sahod niya per month. Nakabili ng mga sasakyang mamahalin, mga kababayan. Lamborghini. Lamborghini ba yon? Tapos yung Dodge at saka yung Supra. 30 million, 11 million, 5 million. Nakabili siya. Sino yung tumawa? Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Ayun, mga senador ang Yusek pinangalanan. Robert Bernardo, at D. Alcantara. Iba direksyon nitong Kongreso, mga kababayan, no? Si Tambaluslos at si Zaldico, mga kababayan, talagang absuelto sa kanila. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Yan, kung talagang sabit dyan si Jinggoy, mga kababayan, dapat panagutin at si Villanueva. Kung laglaga na ito, mga kababayan, go! Pero, Kongreso, wag niyong sabihin sa inyong hanay, wala. Wala sa kanilang hanay. Sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss Na-contempt na ito sa Senado, ha? may 30% ang commitment dito. 30% daw. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Saan? Agonoy, Bulacan. Bakit napunta si doon? Si Jinggoy, di ba? Ano lang ang distrito niya, mga kababayan? San Juan? Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Kay Villanueva, mga kababayan, yan ang Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. Sige. Sabi ni Senator Ito ang karugtong. Lawyers. Are you ready now? Answer. Itong animal na to, mga kababayan, no? Diyos ko, Lord. Visit ng taong ito, mga kababayan. Traidor ng Mindanao. Yes po, Your Honor. So, kanina Ngayon, sinabi- bida sa kanila, mga kababayan. Itong si, nagkakasino din daw ito, mga kababayan. Biglang yaman. Ang nakakapagtaka lang sa taong ito, mga kababayan, ha? Ang dami na niyang alam sa kurakutan, mga kababayan. Tapos, siya malinis daw. Meron daw siya sariling mga negosyo. Absuelto niya ang kanyang sarili. ang mga involved na senador. 70,000 lang ang kasi the sahod. line of questioning kanina is that you were receiving a certain amount from Sally Santos. Tama po ba? Yes, Your Honor. At binibigay niya ito sa iyo sa inyong opisina. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, Binibigay lang daw niya kay Alcantara, mga kababayan. Hindi daw niya alam gano. incident that was mentioned by Sally Santos in the Senate na 245 million yung isang natatandaan niya na ibigay niya sa'yo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kahapon iba. Nasa karton daw ng noodles, mga kababayan. Itong Hindi daw niya nakikita dahil nasa loob ng karton.
245, just a portion of that, because according to you, from 2022 up to 2025, your estimate is that it's over $1 billion na yung natanggap mo. Tama po ba? Yes, Your Honor, approximately. Okay, sige. So binibigay mo to kay Engineer Alcantara, tama po? Hindi ko po binibigay, kinukuha niya po sa Kinukuha, opisina ko. sorry. Kinukuha ni Alcantara. Nakabox up. Tapos wala ka daw wala kang hati. Kahit konti. Po, Ang linis mga kababayan. Okay, pag sinabi mong may involved, ibig sabihin logic would dictate and you don't need to be a rocket scientist. Oh, para rocket scientist ang to assume animal. that Yung binibigay ay may hati-hati. Tama po ba? May breakdown. Magkano hati mo? Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon. Kung ako po mag-interpret, commitment. Dito mga kababayan, confident na siya, Kahapon sa Senado mga kababayan, kay Marcoleta, tense na tense. Dito mga kababayan, parang at home siya. Ang animal. Para siyang nasa bahay lang mga kababayan, Ito po para kay Senator. Okay, may we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess. May we know? Tapos ang request pa niya mga kababayan, wag niyo na akong ibalik sa Senado. Dito na lang ako sa bahay buhaya. Or Ay, this, Diyos ko Lord. sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung Si Maine Mendoza ba to? Kamukha lang. Issue si Maine Mendoza mga kababayan dahil sa kanyang husband na nadawit sa pangalan. Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito ay bibigay ko Sige. sa statement namin ng mga abogado. Mr. Chair, our guest is requesting that he be allowed to read. Ito ba yung salaysay Eto, mo? idadawit niya si nito mga kababayan, Jinggoy at saka si Villanueva. Pinirmahan mo. Tama po ba? Ito ba yung tinatanong sa'yo kanina ni Congressman Garbin? Yes po, sinulat po at pinirmahan ko rin po. Okay. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay? Tingnan niya, pakinggan niya. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer. Siya na ang bida ngayon. District Engineering Office. Sana ang bida ngayon mga kababayan. Kahapon siya yung api daw. Ako po ay na-contempt kahapon. Senate Ba't pinayagan? Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Bakit pinayagan ni Lacson mga Kasi po sa kababayan? aking tatandaan sa ngayon. Si Lacson na ang blue ribbon mga kababayan na bago eh. Tama po si Senator Lacson. Ang Ama! Yan. Duda tayo dyan kay Lacson mga kababayan. Duda talaga tayo dyan. Yang kanyang investigasyon, mayroong ibang purpose yan mga kababayang animal na yan. mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Bakit nagpatalo kayo ng 15 million mga kababayan tapos yung sa Alcantara daw 100 million? Kung bagman lang kayo. Meaning, meron din kayong hati niyan. At ang sabi ng mga diskaya mga kababayan at open secret naman ito, pati si Lacson mismo nagsabi 25% nakukuha ng mga kongresista, proponent mga kababayan. And then, bakit ngayon? Sinong sasabihin mong bagman ka ni? Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Kay Jinggoy na mga kababayan. Si Jinggoy na ang for the second time aran, parang nadiin na naman mga kababayan. Aside kay Napoles. O kung talagang dawit si Jinggoy niya na, patagutin. Pero paano naman yung mga katambalustusan? Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Sila na ngayon ang si nagprobida. Robert Bernardo at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 Mayroon na yung paper trail. Usisain natin. sa mga ilang projects sa Bulacan. Di ba ang SOP? Doon kitambalos-los daw? Sige, kumuha ka ng script. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay Sige, name it. Umabot sa Bulacan ang project ni Jinggoy. Paano ang San Juan? construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Dami no. And then mga kababayan, aabot yan sa Davao. Walang baha.
ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. Yung importante na name drop mo lang si si Jinggoy. Yung listahan ng mga proyekto. These are the line items that everyone has been talking about. So I think the nation deserves to know which particular line items are in the GAA that are being implemented Ay, dyan na si Mahal, oh. Ba't namagay ang pisngi mo, Mahal? for these particular. Mura pala. Si Mura. Ulano ba ito, mga kababayan? Nawala natin. Ito mga, uri ni Admiral, mga kababayan. Ito. Kanila mga tribo ni na Admiral. Also request that he be directed to read the entirety of his salaysay. Parang unano, no? Ang liit, no? Yes, And yes. not to select a portion of his salaysay. Para Yes, he will. I think he will be required to read the entire. But we need a specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie Akala nyo talaga kung sino mga malilinis tong mga animal na to, no? personalities, Oh, not just tambalos-los! WH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, Mr. Mura. Oh. may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think if it- it's important that the public will also know the Yes, amounts. if it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount. Isa pa itong makakaliwa. Oh, andyan mga kababayan. Dati rally-rally lang sa kalsada. Andyan na siya sa loob. Bida na! Bida. Saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy Yung animal na balbasin din ng mga kababayan. Oh, Diyos ko. of his statement para po Akala ba natin si Tambalos sa maaalis, no? Binudol tayo. ongoing statement. If that is practicable, Yan, hudas, oh. Ang tataba ng mga kababayan, oh. Wow, Starbucks. Kaya ka tumataba dahil, lagi kang umiinom ng, sugar. Written statement. So I think we have to listen to his entire salaysay. Please proceed with the line items, please. Sige, continue. Continue sa mga, mo dyan, pasika. Let me repeat it, Your Honor. Para ng teleserye na to mga kababayan, no? Ito ang totoong distraction mga kababayan ni Bangag. Wala itong ang madidiin nito mga kababayan. Yan ang mga sina Jinggoy, Villanueva. Yan sina Tamba, wala yan. Tingnan nyo. Sa First, tingin nyo, walang kinalaman din si Bangag mga kababayan sa pagkatanggal ni Marcoleta? Imposible. Imposible. Dahil hindi nila nakokontrol si Marcoleta samantalang si Lacson mga kababayan mayroong utang na loob sa kanila. Bagong Pilipinas yan Alam nyo kung bakit nag-imbestiga sila ganito? Ganyan. Dahil in preparation yan mga kababayan sa pagiging ombudsman ni Boying. Case build up ito mga kababayan. Gets nyo na. Patungo ito sa mga kakampi ng mga Duterte. Yung mga taong ayaw sumunod sa kanilang mga kababayan. Ayaw sa kanilang mga kagustuhan. And then, nagki-case build up sila. And then, pag upo ni Boying, si Boying ang magkakaso ng plunder sa mga taong ito. Tingnan nyo. Tingnan nyo. construction of flood mitigating structure with pumping Dalawang station and bangagan floodgate. mga kababayan. Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan. Mm. With an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan. With an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and Ang floodgate. 45 million pesos mga kababayan, parang na sa kanila, no? Barya na lang, no? Pero isipin yung 45 million pesos mga kababayan. Gaano kalaki na yan? Gaano kalaki structure na dapat magawa niyan mga kababayan? Sa kanila, ipapatalo lang nila sa casino. Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Calero Creek. Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount Ito sila mga kababayan, wala na dapat itong immunity. Ito talaga ang punot dulo, hindi naman punot dulo, kundi main proponent mga kababayan sa kurakutan dyan. Dahil kung hindi sila papayag mga kababayan dyan sa gusto ng kanilang kongresista o senador man, walang mangyayaring kurakutan. 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. With an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood
mitigation structure including pumping station and floodgate phase 3, Barangay Carillo, Golay, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. Bariya-bariya na lang sa kanila All of yan. that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito. Jinggoy! Hindi ka na safe, Jinggoy. The clarification. Can proceed. Ay, nako, ang direksyon ng Senado, Kongreso, mga kababayan. with reading the handwritten. Okay, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30% as per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas mga item na to, GAA. Bakit hindi mo yan sinabi kahapon? Andun si Jinggoy eh. Mas malaking pasabog sana, mga kababayan, di ba? Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver, kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Villanueva din. 30% din. Yung si Villanueva, taga Bulacan din yan, mga kababayan. If I'm not mistaken, ayun, sorry. Pwede ko To be honest, yung kahapon, to be honest pa. sabihin ko po kung anong mga projects to. Mga Kailan ka naging honest? item din. Please, Eto, mga kababayan, kaduda-duda nga itong kanyang mga statement ngayon, no? Kaduda-duda. proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie Wow, nation. line item to the political personality. Uy, ilayo nyo ang camera dyan kay Mura, please. Oh. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River. Ano na kaya si Jinggoy ngayon, no? Wawa. Phase 3, Balagtas, Bulacan. With Kung nakaligtas si Jinggoy, mga kababayan, kay Napoles dati, baka baka matuluyan siya. Pero benefit of the doubt, mga kababayan, pwede ring demolition job ito kay Jinggoy. Ano bang ginawa ni Jinggoy sa administrasyon? Hindi niya sinunod? Di ba kiss-ass yan si Jinggoy, tulad din ni, Cheese? Nag-away ba sila? Hindi siguro nagustuhan, mga kababayan, na parang dumidikit na siya kay Sarah? O, dalawa lang naman yan, totoo o hindi. If ever lang kung totoo, mga kababayan, na talagang nangikbak na naman. Nangikbak na naman. Hindi naman na naman ko dahil hindi na patunayan nyo kay Napoles, mga kababayan, na-dismiss eh. Kung naulit na naman ang issue ni Jinggoy, mga kababayan, walang kadala-dala. Umulit pa? Hinigyan ka na ng second chance at pustahan tayo, makakalabas lang din. an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739 at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount Dami. of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 4, plus 204 to Station 4. Ang daming proyekto, mga kababayan, no? And then, bawat proyekto mayroong kupit. Grabe, ang daming nawawalang pera. Bukawe, Bulacan. Kaya mayayaman sila, mga An amount of kababayan. 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 3, plus 03. Ang daming flood control sa Bulacan, tapos Station bahain pa rin na 236. bumabaha pa rin. Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Kaya bumabaha dahil ghost projects. This also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure. Kawawang Station Pilipinas, 5, no? 466. Kawawang Pilipinas. Station 5, plus 667. At Barangay Bunlo, Bukawe, Bulacan. It also has an amount of 75 million pesos. Dahil kasi ito, mga kababayan, sa presidente nating Marcos, mga kababayan, na complacent, pabaya, mga kababayan. Nayaan niya ang mga buhaya na mangurakot dyan. Tapos, na partner pa siya ng Speaker of the House, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Plus River Flood Mitigation Structure, Station 3, plus 533, Station 3, plus 683. At Barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Uy, bilisan mo pag... An amount of 75 million. Forward natin ang daming mga kababayan. State again for the record, the total amount that Total. this is projects for which particular political personality. Visit 600 kung million tsurang pesos yun. Last 2023 from Senator Joel Villanueva. 600 million, With your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. 30%. Magkano 30% na 600 million? At i-deliver sa bahay niya sa Bukawe ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Sige, provide evidence na lang na na ibigay talaga doon. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor
Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga contractor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Finder's fee. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko. Ito, naniniwala tayo dito mga kababayan. Kung, mayroong kung, aamin siya na pati siya kasali. Inaabsuelto niya kanyang sarili mga kababayan Wala daw. Sa 70,000 daw siya mga kababayan talagang nabubuhay per month sa sahod niya. Pero nagpapatalo ng milyon, 15 million mga kababayan sa casino. 5 million talo, ganyan. Kay Yusek Robert Bernardo 25 million din, mukhang, Pasensya na po. Ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. wow, mayroon pa pala. Ay, Diyos ko. Dahil yan lang muna ang script na ibinibigay sa iyo. Lang po ako ng sapat na oras pagkakataon, makausap ang aking mga abogando. Handa po Abogando. akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Ay, Diyos ko, Lord. Maraming salamat. Mr. Chair, Chair, May tsa may I be allowed Si Paduano yon. Wala na pala si Paduano. Mr. Chair, We have Pero to si allow, Akop dong. Pansin nyo mga kababayan, si JJ Suarez tahimik lang. Bakit kaya JJ Suarez? Yung to finish his interpellation. Mr. Chair. Ang suki ng plunder case sa COA mga kababayan ayon sa news. Congressman So, sorry, Garbin, to be clear, as far as practicable, it is the rule of Si Mura na! Galit na si Mura. Para di sinura honor mga kababayan, Walang himala. Kulang na lang na anunal. majority minority. So you will have your time after this is So two majority, then two minority. no. The rule is as practicable majority. Hoy, microphone mo, Mura. With the minority. That's the rule. Check the rules. Move to suspend, Mr. Chair. Suspend pang mga animal. Ay, Diyos ko. we just want to know from our guest. Adyong na Do naman. you have a circumstantial evidence that can prove your allegations as indeed these arrangements ay Anong ebidensya mo? Ngas. meron ka bang pruweba halimbawa Wala. text Words na naman lang. or tapan or ano para at least just to make sure for fairness sake. Fairness pang mukha nyo. Regarding sa mga lahat po ito, sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, si dahil Alcantara. kagaya nga po ng sabi ko, ganun po ako ka-close sa kanya. Lahat po ng Wow. Mr. Magjowa kayo? Did we invite Engineer Alcantara? Engineer Alcantara is here. Sige. Pasagutin Mr. ninyo. Chair, may I continue? Mr. Chair, kanina sinabi Bakit din ninyo pasagutin si Alcantara? Kung talagang nagbigay siya kay Jinggoy at saka kay Villanueva. Para double na mga kababayan. Dalawa na ang testigo. mo sa unang tanong ng aking kasamahan di Congressman Garbin na lahat ay kontrolado ni D.E. Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Kasi gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce? Yung pagkarinig ko. Wow! Bryce! Para ng magbarkada ng mga kababayan, no? Yes po, Your Honor. Thank you. Gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Confident si Bryce ngayon, mga kababayan. FC na rin kami. Kahapon, tensyonado siya. Anong year po kayo naging back chairman? Ibig sabihin si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back. Yes, Your Honor. Okay. Po ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat. Kaya nga nandyan ka. Yun ang gusto mong sabihin, di ba? So, anong year ka naging back chairman? Kasi, Mr. Chair, I want to know, May chicha. yung sa base po sa salaysay ni Sally Santos, ito po yung mga ghost projects sa Bulacan na panalunan po ng Sims Construction, Wawaw Construction ay yung isa pa, Mr. Chair. Na kung saan, Mr. Chair, according sa ating data, ay ang naging chairman nito sa pagbibid nitong mga projects, na mga ghost projects, ay si chairman nito ay si Engineer Bryce. Gusto ko lang malaman, Engineer Bryce, sabi mo, ikaw yung tinalaga ni D.E. Alcantara as maging chairman. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng SIMS na connected sa mga ghost project ay yung pagbibid nila ay according to Sally ay pre-arranged na, kumbaga. Siya nang mananalo. Tama po ba? Yes po, Your Honor.
Ibig sabihin, Yes lang ng yes, kayo, oh. pero pre-arrange na. Leading question, Yan, sabi mga ni, kababayan. Sally Santos, na may-ari nitong kumpanya na to, ay pinapahiram niya yung kanyang lisensya sa inyo para siyang manalo dito sa mga bidding na to, kung saan itong particular na project na to ay nakalista, napuntahan ng Presidente as ghost project. Tama po ba? Yung kay Sims. Yes po, Your Honor. Yes na naman. Thank you very much. Mr. Chair. And now I give way to other Me, members. cheche. But before going to the minority, we would like to allow Engineer Alcantara to respond to Oo nga. the allegation of Sige, Alcantara, go. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Grabe, makaplema Yung naman. sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila. No, isa pa to sinungaling, mga kababayan. Oh. Naglaglagan na sila. Oh. Wala tumatanggap na. Wala daw tinatanggap na pera. Para-pareho sila mga sinungaling, mga kababayan. Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, Pero kahapon ha, pinagtanggol siya ni Jinggoy talaga, mga kababayan. Tanong ni Jinggoy, hindi mo pera? Yung pinapatalo mo sa kasino? Nagkakasino ka, hindi mo pera? Sabi ni Bryce, mga kababayan, oo, kasi binibigyan lang kami ni Alcantara eh. Hindi ako naniniwala. Tapos tumango din si mga kababayan, si Alcantara. Hindi natin sinasabi na mayroon something, pero yun ang nangyari kahapon. po sinasabi niya, nung dumating Pareho mga buhaya yan, mga kababayan. Huwag niyong kaawaan yan. Itong mga animal. Gaano mag-iyak-iyak yung mga animal na yan. Huwag kayong po maawa. dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya at marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga hepe namin na kasama na Kapag ikaw ma-absuelto ka, wala na to. Pare-pareho lang sila, mga kababayan. Nagtuturuan na lang yan. Naglaglagan na lang eh. namin dati. Mm. Andiyan po ang project engineer na Pero sa tingin natin, ito ang pinaka talagang big fish dyan, mga kababayan. Susunod niyang si Bryce. testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman. Biktima? Mendoza. Actually po, May biktima ka ba dyan? Lahat kayo suspect. Pati na nga yung mga kongresista Po. dyan. ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project Binabayaran? pirmado Kano? po ng accountant ko na nag-review po ng mga dokumento na yan. Ang linis na, no? Ang linis na niya, mga kababayan. No? Sabi niya, Tapos, kung si Bryce din, mga kababayan, tatanungin, wala din siyang kasalanan. Hindi din siya tumatanggap. Ang mga buhaya. na ako po ang kausap ng mga politiko. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kami nga dyan. Sige. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? Wow, ikaw ang district I engineer. am not even involved during budget hearing. Pero napupunta sa inyo ang proyekto. Ay, nako. Your Honor, Maniniwala kami kung walang mga flood control dyan sa Bulacan talaga. Meron eh. Kayo nga ang number 1 pinakamaraming flood control sa buong buong bansa, mga kababayan. naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan. Ay, lakol. Sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito? Ay, Ilan po naku. sinalaysay ko sa inyo. Meron Or not necessarily ghost project, pero yung mga project nga mga palyado. din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi upon the report of Engineer J.M. Ramos na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think. Sa pagkakatanda ko po, siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang. Sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Konti lang ang lagay? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito.
Mr. Chair, Opo, point Mr. of order. Chair. Point of Mr. order, Chair. Mr. Chair. Abante. Masyado nang matagal ang sinasabi Yeah, niya. Hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order. Nagalit to si Abante. Chair, if- Liling. Tagal na sinasabi niya. Hindi naman totoo sinasabi niya eh. Miss- Napupunta kasi kababayan sa Bicam, gagalit si Abante. Oh, wag niyo isali yung Bicam, andyan namin Lord eh. Andyan si Zaldico at si Mr. Tambaluslus. Chair, if I may, very quickly. Gali, ang dila na naman mga kababayan, no? To the Honorable Aban. Sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Ay, shut up! Nakakainis tingnan yung mukha ni Garing mga kababayan. O yun, basta eto na mga kababayan, ang nangyari sa Kongreso. Ibang direksyon ang tinatahak mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.